Woo! Thank you, Lord. Ganda pa na pagkapak. Some important things are missing. What? Sa German. Ako, binan ko naman yung, if you get stairs, leave a dish. Kunin ko man yung tubig. Yung walang laman. Bakit, Oliver, bakit nyo pinakapakain sa Andy ng buto? Nasa 16K. 16,000 guys. Uy. Update po sa aking pinapagawang bahay sa Pilipinas. Kapag tatanda na ako, na gusto ko mag-for good doon. So at least, may room pa rin ako. Kaya nga, mayroon siyang sariling toilet. Nagpublishing sila sa condo doon kasi Airbnb yon. Pero hindi pala yun sa kanila. Hello ka guys! Welcome back to another vlog! It's me, Oliver Cagas Gimmicker. Guys, for today's video, uy! Andito din si Andy. He want to say hi because he's my swerte. Uy, Andy, don't get, don't go there. So, for today's video po, ay meron ako ditong bus. Gifted by, ito ay regalo po from Ate Ludi. Ludi talaga kita. Alam mo yan, kasi po ang pangalan mo ay Ludi. So, Ludi talaga kita. Simula pa ng bata pa ako. Nung panahon pa ng hapon. So, short story po, sa Ate Ludi po, ay siya po yung nagbigay sa akin ng mga, yung puset, yung daing, kasi nag-crave tayo noon, kaya to the rescue po siya sa aking mga cravings, nagbigay agad siya. So before ko po siya i-open, I would like to say thank you po Ate Lodi sa mga regalo po na binibigyan niyo. Sabi ko po sa kanya ba na, nahiya na talaga ako sa kanya, nahiya na talaga ako sa iyo ate, kahit hindi pa kita na-meet personally, but I really hope na makapagbisita po kayo dito sa bahay namin soon, makapunta kayo dito. At salamat po talaga nito po. Ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyong kabutihan po. And thank you po. God bless you and to your family po. Dito rin po siya, taga Germany. So ngayon po ay bubuksan na po talaga natin. So let's open it. So, alam ko po ano ito ka guys. Ano po ito, mga Pinoy products. So, I'm so very thankful kasi po wala na po talaga ako kasi pag mamalingki ako dito sa Pinoy store, super mahal man, oy. Masayangan nun ako. Mas mahal pa siya kaysa sa mga dito sa German store. So, kasi 'di ba, yung mga Pinoy store galing pa sa Pilipinas, so inaangkat pa. So, mahal talaga, 'di ba? So, alam mo 'yun? Wow, alam mo 'yun. Woo! Thank you, Lord. Ganda pa na pagkapak. Pack na pack. O, 'di ba? Mga ano 'to? Ding ding dong, tigi ding dong, tigi. Ay, ano daw? Wow, meron ano to? Indomie? Ano to Indomie? Hala, hindi pa ako nakakain ng Indomie. May goreng pala. Hindi pa ako nakakain nito, but let's try kung masarap ba siya. Sana masarap ba ang Indomie or itong pancit canton? Diba? Thank you po, Ate Lodi. At saka, meron pa pancit canton dito, oh. Meron siyang pancit bihon, mamasitas. May mamasitas ng sinigang. Ay, sinigang sampalok kasi po, nagsisinigang ko dito. Paminsan-minsan, so masarap siya. Ano to? Ay, wala pala. Wala pala to. Pasig cellophane. Ay, century tuna. I love century tuna. Kinakain ko din po ito siya sa toast. Sa toast, kinakain ko to. Para pang morning kapag nagmamadali ako. Ito, ino-open ko lang. Meron pa ako century tuna dyan na isa. Ito, pangalawa na to. Kapag nagmamadali kasi ako, for example, gutom na ako, tapos nagmamadali pa ako kasi may trabaho, may ganap ako. So, open century tuna, tapos toast, kain na. That's na. So, meron na tayong omega-3. Omega-3. Diba? Ay, ano to? Ay, miswa. Wow! Thank you po. Thank you po sa miswa. Once in a while, nagmi-miswa ako kapag nag-crave. Kumakain lang talaga ako ng mga Pinoy products dito kapag cravings ko. Alam mo yung naglilihi ako. Ay, so, kailangan ko na talaga ng miswa. So, thank you po, ate. At saka, anong parte ng miswa? Di mawala ang sardines. So, tinatanong niya ako, Oliver, anong gusto mo at sardines? Spicy or not spicy? Sabi ko, both. Because we got the best of both worlds. Wow. So, ito. Meron po din ito. Uy. Di ba si Ate Joy pumunta dito na migay siya. So, ngayon naman si Ate. Uy, thank you talaga. Thank you talaga sa inyo. Ay. Napatanong talaga ako sarili ko na ano bang
ginagawa ko sa mga taong ito? Ba, ano bang pinakain ko sa kanila? Hindi ko naman sila pinakain. Wow. Napanood lang nila ako sa aking mga YouTube vlogs or sa mga reels dito sa Facebook. Napanood nila ako. And then, namimigay sila ng regalo. Ano ba? Ano ba kayo? Wag naman ganyan. At meron dito, golden bacon. Namiss ko, alam niyo ba, hinahanap ko to kung saan doon na nabili kasi palagi ko nabibili yung pansit. Golden pansit, wow. Pansit naman siya. Same na kasi siya ng lagayan. Same itsura. At yun na palagi ko nabibili. At hinahanap ko yung bihon. Masarap to sa my birthday kasi na pampahaba ng buhay. Thank you po for this po sa mga binibigay nyo sa akin, Ate Ludi. Sana po pagpalain pa po talaga kayo. Uy, na-amiss talaga ako ay. Para talaga ako nag-grocery ay ngayon kasi po marami akong mga Pinoy products. Oo. Pero alam niyo po, maubos ko baka by December pa o by November kasi nga kumakain naman ako ito kapag nagki-cravings ako. Ay, hindi naman everyday na kumakain ako ng Pinoy food. Pero everyday ako kumakain ng rice. Alam mo yun? Kasi nga, kapag kasama ko kumakain ng mga parents ko, kapag magluluto kami, for example, magluto kami ng ganito, so isang kainan na yun, kami na yung kakain na. Yung ang parents ko, kumakain lang naman sila ng Pinoy food, yung, for example, yung magtinulang manok ako. Ay, perfect, kasi pag magtinulang manok tayo soon, kasi po yung sa greenhouse ko po, yung, anong tawag nito? Yung lemongrass, ay marami na siyang dahon, so perfect po yun sa magsabaw tayo ng manok. And, ayun, kapag for example, minsan mag-crave ako ng daing o sa labas ako nagluluto niyan, tapos ako lang kumakain, sa kwarto pa ako kumakain yun kasi ayaw ng mga parents ko nung amoy niya kasi yung amoy ng daing, di ba? Ayaw talaga na kagay. So, I need to respect them because he respect me. So, give and take, vice versa. So, ngayon, kumakain din ako na sa kanto. For example, kasi minsan talaga mag-craving tayo kasi lumaki naman tayo na ito yung mapagkain natin. Lumaki tayo na everyday halos palagi kaming naggaganito ang aming kinakain. Yun lang kasya. Tapos lagyan lang ito, iturta lang to siya, lagyan ng egg lang or yung quick chow ba? Alam mo yung noodles. Kasi yun na naman talaga yung nung lumaki kami, alam ko, nung bata pa, alam ko na hindi talaga kami mayaman. Yung mga 5 years old, 6 years old talaga ako. Doon na ako ba na hindi talaga pala kami mayaman kasi palagi kami umuutang. Tapos sinisingil na kami, wala pang pambayad. At minsan hindi na kami pinapautang kasi nga puno na yung utang, hindi pa nababayaran. So, alam ko na talaga na mahirap kami kasi kinakain namin dati, wala ng rice. Kapag wala ng rice, mais na naman. So, mais kasi mas yung price niya, mas mura. Kapag wala din talagang pera talaga, magsaging balanghoy na kami ng mga kapatid ko. Madali lang talaga yung mahanap pa sa forest ay yung yung gabi. So, ko may gabi ka guys para yung kakainin natin sa isaw-saw sa ginamos ay okay na. Mahaw na may utot pagkahuman. So, alam talaga namin ka guys. So, ngayon na tumatanda na tayo, at dito tayo sa European country and then at yung kinakain natin ay yung mga German food, hinahanap at hanapin pa rin natin ang ating kinakain na Pinoy food. Marami nagsasabi na wala pa rin tatalo sa mga Pinoy food, sa Pinoy food. Yes, I know. Kasi nga, yun ang culture natin. Doon tayo lumaki na yun ang kinakain natin. And for example, na hindi ako Pinoy, for example lang, German ako. Lumaki ako sa Germany, at German by blood ako, for example lang ha. So, kung pupunta din ako ng Pilipinas at doon ako din titira or magbakasyon ba, hanapin ko din ang German food kasi nga, doon tayo lumaki. So, hanapin ko, hinanap ko German food kasi nag-crave ako. So, kapag andun ako sa Pilipinas, so hanapin German food. Ganun lang yun ka, guys. So, same like this. So, nag-craves ako and then, thank you. Guck mal dein, Ja, ich guck gerade, ja, Fisch. Guck mal dein Pizza. So, thank you so much po. Thank you so much, Ate Ludi. Ludi talaga kita. Ay. Siya po yung kinukwento ko po sa inyo ka, guys, na natuwa siya na nung once na nag-video call na kami, na kami. Siya po yun. And ngayon, naghihintay lang ako sa kanya pagpunta dito very soon. Pero sabi niya, dapat daw yung malamig-lamig ng panahon. Sabi ko, nga kasi mainit pa. Thank you po talaga, Ate Lodi. God bless you. Hi, punta muna tayo sa labas. Ay, tapos na pala.
Bist du fertig? Seid ihr fertig? Du kommst ja nicht. Ja, natürlich. Das Ding ist fertig. Hallo. Oh, look at your uniform. Close. You know what? So what is it all here all about? Wow. So what is this? Please explain to guys as is This is a tent, a tent, yeah? and we want to build it to show people what how it looks, what you can do with it. But now we saw some important things are missing. What is that? I What can are show missing? you. What are missing? You miss me or he miss This- you? What? This hier, Yeah. ein Adapter nennt man das. Yeah, adapter, yeah. Ja. To connect. Ja, und da fehlen jede Menge. And where's Überall, wo Löcher sind, müssen welche rein. it was that and where's that now? Oh, Das ist der Adapter. okay. 4 Stück, 40 Euro. What? Not here in the Canton? Ito, and this tent, you bought it from the series was das? Gute Zeiten, schlechte Zeiten von RTL Like a Shooting. no. They go to big centers, Yeah. Phantasialand like this, like that, and show the people, the Schauspieler, Ja. the actors. Hat die Katterfeld schon drunter gestanden? Das kann sein, ja. And then And then, if the tour was over, one man from Berlin buys this thing, put it in eBay, and we are searching for a tent with this the big one. Maßen. And then you bought it long time ago. Yeah. How many years? Oh, 20. 20? Ja, Echt? So, itong tent na to, nabili nila from, ito kasi may series sa RTL. Hanggang ngayon pinapalabas pa rin siya every night. Every night siya, ano siya, Monday to Friday. So, ang tent na to, ito, nakita niyo naman yan, di ba? Ang tent na to, nabili nila doon sa Berlin. Kasi nga, may shooting na nagaganap. Pwede yung, di ba, kapag may shooting, may tent talaga for the actors. Di ba, kasi para, alam mo yun, alam nyo na yan, so may tent. So yung tent na yun, hindi nila dinadala. So ang ginagawa nila, after that, after shooting, kasi tapos na yung shooting doon sa lugar sa Berlin, binibinta yan yung nagawa nito, ng mga producers or sino ba nagbibinta niyan. Then nakita nila to sa eBay. So ang pangalan po ang title po ng programa na yun ay Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Sa English pa ay Good Times and Bad Times. Okay? Hanggang ngayon, pinapanood. At paborito yan ng parents ko. Sa RTL po yan na channel dito sa Germany. So, RTL ay sikat po siya na channel dito sa Germany. So, yun. Kita lang sa AB, binili nila. So, kinuha pa nila yan from Berlin to Bad Laspe. At kinuha nila yan long time ago. Wala pa ako dito. 20 years pa, di ba? No? Then, ito na to, nakalagay lang to siya sa tennis halle. So, nakita lang to sa tennis halle, dinala na dito. Kasi nga po, we gonna build a snowman. We gonna build a tent dito. Kasi nga po, tingnan nyo, bakal na strong enough. Tapos yung sa ano niya, sa ating patrapal ito, oh. Nakita niyo itong gray na to, ayan. Super kapal, di ba? Tingnan nyo, oh. Ito talaga tent ang mga di ba, yung mga artista kasi mag-standby muna ang artista before sila sasalang sa kanilang pagganap. So sabi pa ng parents ko, kilala niyo si Katterfeld? Ove, wie heißt si Frau Katterfeld? Ja. Wie heißt sie Sängerin? Von Gitzet etc. Wie heißt die aber Vorname? Wie heißt die Katterfeld mit Vornamen? Yvonne. Yvonne Katterfeld. Aha. So yun, ito yung ginamit niya dati. Kasi, di ba, sa Gitsit man siya before, tapos umalis na siya. Singer siya dito sa Germany ka, guys. Ano siya, isa siyang coach din sa The Voice before. Di ba? Dami ko alam mga ano dito ka, guys. Well, nag-i-edit ako. Sila nanood din ng ganyan. Minsan, panood din ako kasi minsan yung
may mga, alam mo yung maganda yung episode sa isang week. Maganda, pinapanood ko. Kaya pero sila hook na hook kasi nga mas maintindihan nila kasi German. Ako maintindihan ko naman yung Vicky stairs, live dish. Yun na pala. Ngayon, ilagay lang namin dito kasi kung kung umuulan, umaaraw, andito lang yan siya ka guys kasi hindi naman siya masisira. Unlike yung nakita nyo doon, di ba yung makese doon, yan, ino-open lang namin talaga yan ka guys during sunny day, summer. Kapag ulan, hindi pwede kasi masira siya kapag ulan. So, pag mainit lang siya. Pero ito, maganda to kagaya kapag mag-celebrate dito mag-ano kahit umuulan o araw. Ngayon, katapos sila pong magtrabaho sa hotel, dinala ko sana sa bundok. So ngayon, pagpunta ako sa city kasi po, magbili ako ng chicken at the same time, bili ako ng tubig. Ayan yung tubig. Hintay sa atin yung ano, ayan. Bili ako. But before that, maliligo muna ako para mabango ako at baka makita tayo doon ng ano, majujuha o tutrupahin. So I'll go now. But before ako maligo, i-prepare ko muna yung isang case ng tubig para mamaya kunin ko na lang. Kasi po, wala na kami tubig na iinumin. Ito, puno. So ito ang ating gagamitin. Lagay ko lang siya dyan para mamaya ready to pick up na lang siya, di ba? Hi ka guys. Yan. Today, magpunta tayo sa city. Bibili ako ng, ano diba, sabi ko sa inyo kanina, bibili tayo ng tubig at saka potete sa post. Dito yung, uy, ano natin, camera. Yung ano natin, ang ating key. And then, wait, key po yan sa post. And then, bili tayo ng tubig, bili tayo ng chicken para sa ating lunch. And bibili rin ako ng gulay kasi maggulay ako tomorrow. Maginisang mga gulay na bili ako ng kalabasa, bili din ako ng ano pa mabilin ko tomorrow. Mga gulay, mga beans, yan. So, let's turn it on. Let's Marvin Gaye and get it on. So, lang natin ang ating ano dito, CarPlay. Ayan, tawag nito. So, but before that, pray lang tayo, Lord. Amen. So, magpa-music tayo. Ayan. Dapat kanina pa ako pumunta ka guys pagkatapos ko maligo. Sabi ni Dad Ove, Oliver, maya ka na pupunta ha. Kapag tapos na kami. Kasi pupunta sila sa Tenesale. Pag darating daw nila, tinupad ko yung sinabi nila. So, let's go. Sarado na natin ang garahe. Kasi may remote kami dito sa garahe, so automatic siya magsarado. I don't need to, ano. Punta man ako sa garahe sa bahay kasi po andun ang yung kesta. So, iwan ko muna kayo dito ha kasi palungsan ako ni. Kunin ko muna yung tubig yung walang laman. Ito na po. Ilagay natin dito para i-ano ito. Kasi ito po, may fan to siya. May refund ng mga €3.90. At saka isang case kasi ng tubig dito, it's almost €8 siya.
ano siya, 12 yung laman, 8 euro, and then maminusan siya ng 3 euro and 90 cent dahil sa refund. So, kunti na ang bayaran natin. So, let's go. Kagamhanan, milagroso ka, o Diyos. May sasakyan dito ba? Sinasabi ko talaga. So. And I know the night is fading, and I know that time's gonna fly. Ang lamig natin dito guys, kung napapansin niyo po, nag-pull over na ako kasi po, this week ay umuulan. Diba? Sabi ko sa inyo, wait. Meron pong bata na naghihintay dito with bicycle. So, takot naman nito. Wait lang, baka may sasakyan. Ayan, wala na. Dito kasi, dapat maghintay ka talaga doon na daan ka guys kasi po baka may sasakyan. Dapat ako maghintay kasi ako man papasok sa highway. So ako maghintay. Searching for the rhythm like hey. Dito rin, so wala rin sasakyan dito. So let's go. Waiting for the rhythm in your head. Jesus name. May nakasalubong ako na pulis. Tinitingnan ko ba kung saan pupunta pulis. Buti lang sa itaas. Akala ko babalikan ako ng pulis. Ay, ito pa niya na. So, hi ka guys. I'm here now sa bahay. Dumating na ako. Thank you Lord, safe and sound. Diyan sa city kanina ba? Ang tawag nito? Drive ako papunta dito. Doon sa city talaga. May isang lalaki na tumakbo man. Tumakbo ba kasi crossing by? Passing by. Diba, highway to. Tapos highway talaga. Tapos tumakbo siya kasi pupunta sa other side. Uy, buti na nakita ko, buti lang nag-alert ako sa daan, no? Buti na pag-drive ko ng 30, 40, so, sabi ko, huy, malapit na siya, so, may tatawag dyan, nag-far bremsong, alam mo yung kapag dangerous na, dapat i-brake mo talaga ng i-brake, ayun, sabi ko, hay, marami talaga alam nila na, paano na ako, pumasok din siya, diba? Alright, but thank you Lord, so ito na po nabili natin, ito yung manok, kakainin natin yan ngayon, manok talaga, chicken, lechon manok. Meron tayong pak choy. Dito na lang tayo ipakita ko yung grocery haul natin. Pak choy, breast chicken, kalabasa, good for our eyes, beans, ayan. Kasi po bukas, gigisahin natin. Kasi today, itong kainin natin. Red ubi, red egg bread din. Bumili ko ng tubig dyan. Isang case. So, pumunta ko ng post. Marami tayong nakukuha mga pero hindi to sa akin, sa mga parents ko po. So ngayon, pasok na tayo. But before natin ipasok muna natin ang tubig doon sa garahe. Ano po yung garahe? Oh, naghihintay sa akin, nag-smell siya. Sabi ng garahe, buksan mo ako, Oliver. Buksan mo.
Kanina ka pa dyan ha, nagsalita ka dyan. Ay. So, ka-refresh sa hangin. So, guys, kukunin ko yung camera nito kasi papasok man tayo sa bahay. Hey guys! Wow, hey. Guys, ano tayo ngayon dito? Mag-prepare tayo ng lunch natin. Pero sila Egbert kasi at mga parents ko, mamaya isang gabi magkain, diba? Sabi ko sa inyo dati. So, ako naman, gabi naman ako hindi kumakain masyado dinner. Kaya tingnan nyo ako, fit. Fit na fit. Kasi kapag gabi kasi, less movement na kasi tayo guys, no? Like, hindi na tayo masyadong nagmo-move pag gabi kasi nga, mag-relax na lang tayo, mag-i-edit, patulog. Kaya pag gabi, kapag kakain ako, for example, kakain ako light lang, hindi heavy. Kaya kapag mag-heavy ako, dapat noon. Kasi, noon ako mag-heavy breakfast at saka noon. Kasi po, nagtrabaho man tayo. At the same time, dami tayong ginagawa hanggang gabi. Hanggang alas 6 ng gabi. Kami yung ginagawa kasi po, maglakad kami ni Ande, exercise din yun, walking. So, ngayon, kakain tayo. Sila, yun naman ang gusto nila, gabi ang ano, kasi nga, ayun lang. So, yung manok, nilagay na namin doon kasi baka kakainin naman ni Andy ulit. Jesus name. Alam mo naman sa Andy, diba, nung nadala siya sa vet, doon kasi yung nalagay guys, doon sa bridge. Detector dyan nalagay. So, inakyat ni Andy. Inakyat niya. Kasi may nagsabi ba nga, Oliver, bakit niyo pinapakain sa Andy ng buto? Hindi naman niya pinakain ng buto. Sino bang tanga na papakain namin ng buto sa Andy ng manok? Siya kusang kumain. Kasi kinuha niya yun doon. Pati nga, ulam kasi namin yun, di ba, guys? So, kinain ni Andy, wala kaming inulam. At mga parents ko, hindi sila kumain that time. Paggabi, sabi nila, nawala na kami ng gana. Kasi nakita nila na, yung suka ni Andy, nakita nila. Nawala na sila ng gana. Hindi sila kumain talaga. Ako lang kumain. Sabi ko, suka lang yan, gutom ako. Ayun. So, gawa tayo ng sasawa niyan kasi kakain tayo, no? So, bukas naman sabi pa ng parents ko. Kasi di ba yung maliit na car ang aking palagi dinadrive. Sabi niya, Oliver, bukas ulit bili ka naman ulit isang case na tubig. Kasi isang case lang yun na pwedeng bilhin kasi kapag dalawang case, mabigat ang diba, tubig, mabigat siya. So, maano ang sasakyan. Sabi niya, hindi pwede na heavy ang ano. Kasi diba, ako kasi 60 kilos ako. 60 kilos ako, and then minsan 62, depende sa kinakain. Minsan 62. Uy, bakit ko siya mag-ano pa ako ng luya? I think ang pwede lang dyan is 150 na dapat isakay. Oo. So, ayun. It's time to begin. No, you don't understand. So, guys, ngayon, I'm very happy kasi po kanina, nag-video call kami ng ate ko. Maaga pa. When nagtrabaho ako sa hotel, pwede kasi ako mag-video call. When nagtrabaho sa hotel, alas 9 yun, ng umaga. Kasi may headset naman ako, nag-video call kami ng ate. Hindi naman ako pinapagalitan ng mga parents ko. As long as matapos ko yung trabaho na wala pa ang mga guests na mag-check-in. Okay na, kaya hawak ko ang beef. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang oras. So, pero dapat, tapusin ko pa rin siya before yung mag-check-in ng mga guests kasi para ready na din sila. So, while naglinis-linis ako, nag-video call kami ng ate ko. So, ang nangyari, pinapakita niya yung sa Oliver, tingnan niya, 3 days pa lang to. 3 days pa lang to, pero na-form na. Diba? Na-form na ang aking kwarto. Pero ang toilet, hindi pa na-form kasi nga parang ipalas yata yung toilet. Ang toilet doon, tapos magbangag pa, gawa pa ng hole, diba? So, malate-late daw. For another Biden yun guys sa magkalot, di ba guys? So, sige lang. So, nung nakita ko kanina, sabi ko, wow, Lord, this is it na talaga. Parang gusto ko umiyak. Hindi parang umiyak talaga ako guys. Kasi nga, di ba, who would have thought na sarili ako ng kwarto, makabahay ako na
di ba, uwi ako sa Pilipinas, makitulong ako doon. Kung saan ako kay ate, di ba? So, who would have thought na pa mag-uwi ako doon soon, magbisita tayo sa Pilipinas, may magandang matutulugan na, maluwag, may sariling toilet. At the same time, may shower. Kasi sa Pilipinas, sa amin naman, hindi kasi uso ang shower. Kasi yung ang uso doon, mag-ano ka ng balde, maglagay ka ng tubig sa balde, tapos tabo or kabo sa Bisaya pa. So, yun ang gamit. So, ngayon, hindi na kami gagawa nun. Guys, shower na. Tapos, yung nagpapanday kasi guys, alam niyo na kung saan makabili ng ganun. May isang set daw ba sa Kidapawan, kasi doon man malapit. May isang set daw na ando na yung toilet with flush. And then yung, alam mo yung hugasan, yung malit na yung sa faucet. Meron din siya. Isang set to siya kagas. And at the same time, meron ding shower na yun. Shower. At saka may bidet. Kailangan natin yan. Sa akin dito, may bidet kami. Sa parents ko, may bidet. Alam mo, mga German, hindi mahilig sa mga bidet-bidet, di ba? Kasi gusto nila toilet paper lang. Pero sa amin, may bidet kami. At saka at the same time, toilet paper. Para kapag basa, may toilet na ma-dry. At yung bidet din namin dito din guys, kasi yun, may pang dry din siya, lang sa remote. So meron yung kagas, at the same time, may lagay din ng towel, yung isang set. So tinanong ko yung nagpanday, kasi sa amin kasi may nagpagawa noon, so binili doon sa Kidapawan, nasa 16,000 guys, oy. Sabi niya, ole, bili ka ng isang set na maganda yun, kasi kaysa naman sa isa bibili mo, tapos sabi niya, mas baka at the end of the day, kapag ito lang ipagawa mo, masayang lang yung oras, masayang lang yung time, at saka labor pa. Sabi niya, yung set na lang kasi mas maganda pa. Sabi niya, okay lang kung mahal. Sabi pa nung nagpanday ba, so okay lang mahal, at least makita mo pa nagpag-uran mo. So, wow, ito naman taga-panday. Akala ko naman na talaga, oo. Yun, sinasabi ng ate ko at yung ko, sige na lang talaga. So, yung 16K, Sabi ko ba, 16K? 16, ha? So, sabi ko, huy, Jesus. Sabi ko, wait lang. Wait lang. So, ayun, kaya sabi ko, sige, bibili natin yan. So, pero hindi ba guys? Kasi nga, ang gagawin pa ay yung may sa rooftop pa. Bibili pa kung sa rooftop. Ang tawag na yun ay kuluroof. Kuluroof ang tawag nung sa roof. Hindi sin. Di ba sa amin ay, ang uso sa amin ay sin dati. Ngayon ay kuluroof na siya. Mas yung quality daw talaga niya. Oo. So, ang gagawin, bukas, si Kuya Nuno at saka Tagapanday, sabay sila pupunta ng Kidapawan kasi mag-canvas kung saan mas makamura magbili ng kuluroof sa kwarto ko. At the same time, sa bahay din talaga ng ate ko kasi i-change lahat, pati yung sa balkon. Pati yung balkon ng ate ko, mag-change yung kagad. Sabi nung Tagapanday, kapag yung balkon ng ate mo, the same pa rin nung old dati, pangit daw tingnan kasi pag alam mo sa balkon, tapos, ang ganda dito ng kwarto na to, bago, tapos yung balkon, old pa rin. So, dapat i-change talaga, talaga siya kagad. Lahat ay gibain. I think gibain yata yung balkon. So, ayun, sige, gibain. So, ngayon, mag-canvas sila tomorrow para kung saan makamura. Kasamahan siya doon guys. So, ngayon, kaya kung mapansin nyo, sige, post ng post dito kasi para pangbili to siya ng yung isang set na shower, yung 16K. Oo. Update po sa aking pinapagawang bahay sa Pilipinas. Ito po, may sneak peek kasi yung anak ng ate ko, pamangkin ko, sabi ko, mag-video ka ng konti para i-update ko sa kagais ko na ito na talaga simulan. So, itong ipapakita ko sa inyo na video, 1 minute kasi lang to. Para mabahin siya ba? Unong ka 9.5, unong ka 10. Ang garas balkon. Ang tama ng Ciao. walo.
Yeah, what? Katong oh. 370. So nakita niyo po kagay si ba, sabi ko, wow! Sabi pa ng ate ko, uy, uli, tingnan mo, na-form-form na siya. Mga ano yun, metal yung lahat kagay sa flooring. Ano siya, metal flooring talaga yun siya kagay. Kasi nga, sa atin ay palaging nag-earthquake, lakas ang ulan. So, flooring talaga siya, sabi niya, kasi nga, para, hindi maano, di ba? Ito yung ulam natin ngayon. So, sige lang. Sabi ko, sige, gusto mo yan eh. Kasi ginusto mo yan. Maghanap ka ng parang para mabayaran mo ang dapat bayaran. So, sabi na, tapos nung nakita ko, guys, parang umiyak ako, wala, Lord, grabe, Lord. Binigay mo to sa akin, Lord. Alam mo, guys, dati, yes, pangarap ko, sabi ko nga sa parents ko dati, sa mga parents ko, guys, na alam nyo, before ako nag-Germany, sabi ko pa na, I really hope na ano ako ng sariling bahay. Pero nag-change yung mind ko, kwarto na lang kasi nga, hindi naman ako doon mag-for good. For example lang talaga, at the end of the day, kapag tatanda na ako, na gusto ko mag-for good doon. So at least, may room pa rin ako. Kaya nga, mayroon siyang sariling toilet, ayan. At yung mga parents ko, lately lang nalalaman na magpagawa ko ng kwarto yung nag-start na. At sabi ko, alam niyo ba na nagpagawa ko ng kwarto siya? Really? Yes, kasi nga, against talaga sa against ako magpagawa ko ng kwarto, ano ka guys. So, ngayon, wala kasi, hindi sila mag-against kasi nga, andyan na. So, kaya sila palagi nagtatanong, anong update doon, Oliver? Palagi nagtatanong, may video ka ba? May picture ka ba? Gusto ko makita. So, pinakita ko sa kanila. So, maraming tanong. Siya, ganyan pala ang sa Pilipinas, tawag nito, maggawa ng bahay or kwarto, ganyan pala. Sabi ko sa inyo, di ba? Iba-iba ang culture ng Germany at saka Pilipinas, iba ang paggawa. Oo. Sa aming bahay kasi kapag bahay, okay na. Okay na. Kung kalakat, bamboo yung kahoy, mga kahoy na yung bamboo, okay lang sa amin. Dito sa Germany, iba. Kasi itong tiglamig, kung magbabubambo ka dyan, diretso yun ang lamig, di ba, sa atin. So, sabi na shock sila. Sabi kasi nga, first time nila na nakita ng nagpabahay sa Pilipinas, iba kasi nga, sa amin, yung kuya ko nagpabahay, hindi ko naman pinakita yung picture sa kanila. Ngayon, pinapakita ko sa kanila kasi nga, sila curious din sila. So, pagpakita nila, ganito pala? So, iba talaga, na-shock talaga sa Uwe tag Egbert. Sabi na Egbert, bad over. Alam mo, pag 1 month, hindi pa yan tapos. Kasi pag Germany, mga ibang 3 months, 6 months, alam mo yun, ilang months pa before matapos. Sabi ko, ibahin nyo kami. Isang ano nila yan, andyan na. Sabi niya, oo naman, iba talaga din doon. Kasi nga, tropical kayo. So, di ba? So, na-shock lang sila guys. Pero nakita lang ng video na nakita yung video, di ba, na nag-form na marami ng metal na flooring. Nakita nyo, di ba? So, wow. Oo, so, yun na pong, nung nakita ko, guys, wow, I can't wait na makita ko yan, alam mo yung kalabasan, yung matapos na talaga siya, guys. Kasi sabi ko kasi sa taga-Panday na I really hope before yung birthday ko, September 21, before siya mag-birthday ko, gusto sana matatapos na siya. Kaya, 2 ang taga-Panday at saka isang helper. Tapos si Kenuno, nag-help din siya. Kasi nag-leave siya for ilang days, nag-leave siya. Magtrabaho na si Kenuno, asawa ng ate ko, pwede siya magtulong afternoon, after work. So, tulong siya doon kung anong pwedeng matulong, mag-ano ng balas, mga sand, tutulong siya doon. So, sabi ng taga-Panday, don't worry, matatapos yan before your birthday. Kasi nga po, sa birthday ko, September 31, magpadala ko ng pera doon kasi ipaghanda doon sa bahay ng ate ko para sa aking birthday. At saka, at the same time, ipa-blessing yung bagong ano. Diba? Ganun tayo, kagis, magpa-blessings tayo. Pero nga iba dyan, nagpa-blessing ng bahay na hindi naman bahay nila yun. Ay, yung condo ba? Ano yung dati na viral? Nagpa-blessing sila sa condo doon kasi Airbnb yun. Pero hindi pala yun sa kanila. Na ano yun, na balitaan nyo before. So nga, ipa-blessing natin po sa atin to. Alam mo naman, so feeling ko talaga nasa abroad ako kasi nagpabahay. Di ba yung mga abroad, nagpabahay sila sa Pilipinas. Pero alam nyo, late na ako nagpagawa ng kwarto kasi nga, unang-una, against mga parents ko. At pangalawa, sabi ko, mag-invest muna ako ng lupa sa amin before ako magpagawa ng kwarto, magpa-renovate. Kasi nga, at least kung ano mangyari dito sa akin sa Germany, kung
babalik ba ako sa Pilipinas, yung hindi pa ako German citizen, no? At least meron akong fallback. So meron akong lupa. So tataniman lang na pwede itaniman siya para ipagkapirahan. So yun yung iniisip ko before. Sabi ko, investment muna, bili ng lupa, bili before magpatayo ng bahay. Kasi kapag unahin ko yung bahay or yung kwarto ko, tapos wala pa akong investment, for example, wala pa akong lupa na bili, matagalan ako. Alam mo, matagal kasi una-una mahal ang materyales, mahal ang ng bahay, magpatayo. Tapos wala pa akong investment na lupa. So inuna ko talaga siya ang lupa kasi nga para fallback siya ba. Kung ano man mangyari sa akin dito, at least pag mag-forward ako sa Pilipinas, at least, di ba, may hacienda si Oliver. Wow, makahacienda, ilang meters lang naman yun. Charot lang. So yun yung yung mindset ko. Tapos sana yung mga ibang OFW din ngayon na bago lang nag-ibang bansa, tapos nakita nyo ito, di ba? Malabig na to ka guys, pero tapusin natin itong vlog na to. Sana ang mindset nyo, before kayo patayo ng bahay, mag-invest muna kayo ng lupa. Bili muna kayo ng lupa, yun muna ang investment nyo. Kasi pag unahin nyo kasi ang bahay, matagalan kayo, at saka matagalan din kayo sa ibang bansa. For example, hindi kayo mag-forgo sa ibang bansa kasi trabaho lang talaga ang ginawa nyo doon. So matagalan kayo kapag unahin ng bahay. So sana, sa akin lang po ito iba-iba naman po tayo ng gusto. So sana magbili mo na kayo, mag-invest mo na kayo, mag-business before ang bahay or before kayo bibili ng sasakyan. Mag-ano man kayo, mag-business kasi for example, kapag gusto mo nang magpatay ng bahay, at least yung business mo makatulong sa pagpatay ng bahay at saka yung sahod mo ipatay ng bahay. At least may investment ka na ba? So sana yun ang mindset ng ang ating OFW ng mga kababayan natin. Pero ika nga, iba't iba pa rin ang gusto natin, but at least meron tayong mga ideas, di ba? So, ayun ka guys, yung nakita ko, I know happy kayo na nakita nyo itong update ko sa bahay. Kasi happy ako at saka yung bulsa ko ay umiiyak. Umiiyak yung bangko ko guys, kasi yung pagkita ko sa bangko, sendod, oy, Jesus name. Pero I know God will also provide. Sabi ko naman, marinig to ng universe and hindi ako pababayaan ng Panginoon. Yes. So, guys, mag-end ako ng vlog. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, and subscribe. This has been Oliver Cagas Gamer, and then, cheers!